hapon mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay unang linggo ng Kwaresma. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwang hapon ay si Reverendo Monsignor Dean Coronel. Magsitayo po tayo. Lagi po tayong lumapit sa ating napakabait na Diyos na may mga pusong tumatanaw ng utang na loob. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkais ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Noong nakaraang Miyerkules, nailagay sa ating noo ang abo, Ash Wednesday. At ngayon, hinahanda natin ang ating sarili, anticipated Mass, unang linggo ng Kwaresma, panahon ng magsisisi, panahon ng pagbabalik loob, upang ihanda natin ang ating komunidad para sa tagumpay ng pagkabuhay ng Panginoon. At ngayong araw din ay isang Novena Mass. Naghahanda po tayo sa piyesta po ng ating komunidad, ang birthday natin, ang kapayapaan, Our Lady of Peace. Ipagdasal po natin ang ating bansa, naway tayo tumahak patungo sa daan ng hindi lamang kapayapaan, kundi katarungan at kaunlaran din. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangilihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ang nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa ating pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, mga amot na iilap na hayop na kasama ninyo sa daon. Ito ang masasabi ko sa aking pagkikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng mga may buhay. Wala ng baha, nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pagkikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Ang kalooban mo ay ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abang mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noon pa'y nahaya. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya ang gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo ay namatay para sa inyo.
Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 8 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na umakyat sa langit at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. Mailap sa nahayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyong talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Isang magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Gaya po ng sinabi ko sa simula ay magdarasal po tayo, tayo po tayo manalangin para sa ating minamahal na bansa. Malapit na po ang piyesta ng ating pinakamamahal na Birhen, Our Lady of Peace, ang Birhen ng Kapayapaan. Nawa sa ating bansa, sa ating minamahal na Pilipinas, para sa ating mga kababayan, gumanda-ganda ang ating kabuhayan. Meron tayong kapayapaan, may hustisya at pag-uunlad para sa bawat Pilipino. Ang suhestyon ko ay pagnilayan po natin ang mga pagbasa para sa unang linggo ng Kwaresma at bukod dito meron pong mensahe ang ating Santo Papa. Tayo po nagpapasalamat, dumalo siya sa ating, napadaan siya sa ating bansa. May mensahe po si Pope Francis para sa this Lenten Season 2015. Ito po ay minumungkahi kong pagnilayan po natin. Ang mensahe po niya, in short, ay meron siya medyo mabigat ito, yung globalization of indifference. Manya po ay pagnilayan po natin. Una na muna yung mga pagbasa natin. Unang pagbasa sa Aklat ng Henesis, unang sulat ni
San Pedro at ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ang mga pagbasa natin ay ukol sa tubig o kawalan ito. Anong ibig kong sabihin? Sa ating unang pagbasa sa Genesis ay ang baha ng panahon ni Noe. At ito rin ang pangalawang pagbasa natin na meron patungkol dito si San Pedro. Sapagkat ng panahon ni Noe ay 8 tao ang nailigtas. Ang mahalaga doon sa unang pagbasa yung tipan. Sa pangalawang pagbasa naman, kaya ginamit po yung baha ay sa binyag. At sa ating Ebanghelyo ay kay San Marcos, napon tubig sa ilang. Kaya yung kawalan ng tubig nandun po sa ilang. Pero kaugnay din ito sa ating pangalawang pagbasa, sapagkat pagkatapos masubukan si Jesus sa ilang ay siya kasi nagbinyag sa tubig, pagsisihan ng mga kasalanan sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, ang baha ni Noe at ang perspektibo dito ay ang kasunduan at ang tipan, covenant, at naging makasalanan ang isang katauhan at dumating nga ang baha. Naligtas lamang ang ilang mga tao, ang pamilya ni Noe at mga hayop na pinili ni Noe na masakay dun sa arko. At sabi ng Diyos, magkakasundo na, magkakatipan na, magkakaroon ng bagong kaugnayan ng tao at ang Diyos. At ito yung covenant, ang tipan. At ang tipan, pagkatapos ng mahabang panahon, sa Ebanghelyo, 40 days, Jesus was tempted in the desert. Ito naman 40 days of rain, 40 araw ng pag-uulan, bagyo. At pagkatapos ito, natapos na rin isang magandang rainbow, isang bahaghari. This vow is a symbol of my new relationship with you. This is a covenant of reconciliation, a new bond of God and man, reconciled. Everything is once more forgiven, forgotten. We embrace one another. Ang bagong tipan. Ito ang simbolo ng baha, ang bahaghari, the covenant. Sa ating pangalawang pagbasa naman, panibago namang perspektibo. Yung baha ni Noe, binanggit dito, 8 katao ang naligtas. Ang kaligtasan naman. At dito binibigyan diin dahil may tubig, ay ang binyag. Ang pagdaan sa tubig, pagbuhos, paglinis. Ang sabi dito, hindi yung paglilinis o pagtatanggal ng dumi. Ang baha, ang binyag, ang tubig ay ang pangako ng isang tao may malinis na puso na gustong makipagkasundo sa Diyos. Our relationship with God is paramount. Yes, there are tenets, there are rules, there are doctrines, but deep down there is a personal encounter that Jesus is really meaningful to me, that I experience Him as God, and I share this. I have a special relationship with Him, and because of my relationship with Him, I have a special tie with those whom He entrusted to me and those whom I took care for, building a community based on the gospel, a Christian community. That's why this baptism, this renewal, this cleansing makes me a new Christian, a new human being, a new man, a new woman, relating to Him and relating to my brothers and sisters, forming a new community. And in our gospel, this gospel is rather short, my dear friends. Isang maikling ebanghelyo ito. Yung iba, mahaba. Ito kasi, panahon kasi ni San Marcos. Totoo, may tukso kay Jesus. 4 na araw at wala pong tubig dito. Uhaw na uhaw si Jesus. Kakauhaw. Gusto mong tubig dyan. At, pero kasama natin sa pagdidisiplina, pag-ayuno, pagsasakripisyo. At makikita natin kung tayo ay nagdidisiplina, kung hanggang saan ang ating, kasi merong appetites, may hatakan laman.
we are able to conquer this kung magtatagumpay tayo sa mga those bases in the human being, bases in us, pinakamababaw, at makikita natin ang mas mataas na antas, ang spiritual ng tao sa gabay ng Diyos, dito tayo magtatagumpay. At ang mahalaga dito ay pagkatapos ng masubukan siya, ay si Jesus naman, yung mensahe ng nandito na, malapit, magsisi tayo, taligdan natin kasalanan, nandito na yung kaharian ng Diyos. Bago ko tumako po sa mensahe ni Pope Francis, nagmisa po ako dun sa mga kapatid for the fallen 44, but that was early, the first week of February this month. The Feast of St. Blaise, yung pagkatapos ng kapiestahan ng kandila, di ba may mga kandila. At yung mga kasama nilang kapulisan, mga kabarkada nila, kabrad nila, uniforme sila, yung Fallen 44, nung misa, naging emosyonal. Sabi ko, wala talaga. Sabi ko, Panginoon, tulungan niyo naman ako, wala ko talagang masabi. Ang masabi ko lang yung nakaraan nga, yung sinabi ni Pope Francis, kasi nga, kung sa UST, yung Encounter with the Youth, meron siyang binanda. Alam niyo naman ang ating Santo Papa, hindi naman talaga first language ang English. Kaya mahalaga sa kanya, yung kanyang prepared speech yan, may mga accent pa, may mga notes pa siya. Yung 3 points doon, yung integrity, love for the poor, at saka care for the environment, hindi niya ito binasa. Kasi may isang babae doon na may babasahin din na paiyak. At yung binahagi ko sa mga kapulisang kaibigan yung Fallen 44, hindi na sinabi ko sa kanila. Yung sinabi ng Santo Papa. Why is there suffering? You can only become a true Christian if you shed a tear. There is no rational explanation to why there is suffering, why people suffer. We will only begin to understand the answer to that difficult question if we shed a tear. And if we want to see the reality before us with clean eyes, with eyes that can see, those eyes must be cleared by tears. Ito lang po na ibahagi ko sa ating mga Mass ng 4 and 44, at ito yung mga wika ng ating Santo Papa. Gusto ko ibahagi ngayon ang mensahe ng Santo Papa for the Lenten season 2020. Forgive me po, susubukan ko po kasi ako po yung nag-formator sa seminaryo. Globalization of indifference. Ano ba yung globalization of indifference? Pero bago ito, makakala natin, I have to get involved, I have to avoid being apathetic, I have to be engaged, I have to be participative in the affairs of people. Bago ito, sabi ng ating Santo Papa Pope Francis, there is this diabolical temptation. Ano itong diabolical temptation? That we can save others and we can save ourselves through our own efforts. Let us be clear about that. Okay, we begin to be charitable, we begin to love, but based on my philanthropy, yan ang tuksong maka-demonyo, diabolical temptation. The words of Pope Francis relating this to our gospel about temptation. Bakit mali ito? Kasi nanggagaling sa atin. Bagong lahat, know that God has loved us first. Nagkasala tayo, pero yung tipan niya, yung kanyang kasundo sa atin, minahal niya tayo, inaruga niya tayo, inalingan niya tayo, inisipunan niya tayo, ang ating kapakinabangan, ang ating kaligtasan, ang ating kung sino tayo ay nagmula sa Diyos na umiibig sa atin. Kung tayo umiibig, tayo extension lamang ng kanyang pag-ibig. Kaya malinaw ito. Ano ba itong globalization of indifference? I'm becoming a little bit cozy, comfortable, convenient, relaxed mode. At kung tayo gusto natin itong perspektibong ito, itong palagian na nangyayari sa atin, cool, relaxed, comfortable, those who are suffering, those who have problems, those who have been victimized by injustice, we do not see them. We become indifferent, and this indifference becomes
prevalent and it gains a global reach. It becomes a globalization of indifference. Tatlong nivel, tatlong antas mga kapatid, sa simbahan, doon sa komunidad natin at ating mga pansarili. Ang sinabi niya doon sa pangkalahatan, ang simbahang universal, ay una na muna ay, if one member suffers, all suffer. Huwag natin sabihin na napakalayo nila. Di ko na makita sila. Layo-layo nila. Nandun na sila sa boundary. Nandun na sila sa periphery. Ang layo-layo na. Just focus on at home. Marami ng problema dito. Hindi, mga kapatid. Ang sinasabi dito, dahil tayo'y minahal ng Diyos. Para sa kanila, it's for them and with them, because we are in God, we're able to reach out, especially those who are far. At ang ating Santo Papa on these different levels, bago yan, ito kahit na ba yung hindi ito magkakahiwalay, itong mga antas nito. Macro dyan, ito, micro. Ito'y magkaugnay. Kahit na ba yung maliit natin puso, kung natin sabihin itong puso ko, dito lamang ako. Kaya mailagay dyan yung buong ginawa ng Diyos. Kung yung puso mo talaga at maniwala ka, kung ang ating puso ay nasa puso ni Jesus, kasya dyan ang lahat ng ginawa ng Diyos. Hindi lamang yung mundo, lahat ng ginawa ng Diyos. Mararamdaman tayo sumasabay sa pag-ibig ng Diyos. At yun ang unang nivel. Tapos sinabi pa niya, quoting scripture sa Genesis din, where is your brother? Ito yung sinabi niya kay Cain. Sabi ni Cain, am I my brother's keeper? Bakit tagapalaga ba ako ng aking kapatid? Talaga? Genesis 4:9. Ang Diyos, hindi lamang tanong yan para kay Cain. Si Cain talaga, mapagkait. Ang talagang puso ng Diyos ay para sa ating kapatid. Hindi lamang kadugo natin, kalahi natin, o kamag-anak natin. Pero yung kapatid nating nalalayo. Sapagkat siya ay kapatid mo sa pamilya ng Diyos. At ito nga, ito magandang analogy ng ating Santo Papa. There is a sea of indifference. There is an ocean of indifference. At there are islands of mercy. Islands of mercy. Kaya nga ito, kailangan tayo tumawid. Hindi ba? Para lang magsuportahan. Meron kang island of mercy dyan. May island of mercy dyan. At may island of mercy. Tayo ba'y magkakanya-kanya? Kailangan makipag-ugnay tayo. Magsuportahan ka. Magtulungan. At sapagkat talagang napakalalim ng indifference o walang pakialam. At yung mga talagang nangangalaga, hindi naman natin kaya lahat, tayo tumawid, lumangoy, hanapin ang mga isla ng nando ng kahabagan ng Diyos. Ito yung tawag, ito yung sa ating Santo Papa. Yun ang pangalawang antas sa ating mga komunidad. At nagsisimula yan sa isang tao, sa antas ng isang tao, mapagkumbaba at nagsisisi. Totoo, kailangan natin mahalin ang buong santinakpan, ang ating mga komunidad. Ngunit, nakabasa yan. Nakasalala yan sa isang tao. Yumuyuko, hindi mayaman, alam na makasalanan siya. At kahit ba ay makasalanan siya, hindi man ito dahilan upang maging tamad siya o hanggang dito na lamang. Kung napatawad na, naranasan na yung kahabagan ng Diyos, may tawag ka na talagang iangat o ilapat o abutin hanggang makakaya ang mga kapatid. Ito po mga paghamon ng ating Santo Papa para sa Kwaresma. Sawa ang ating Ebanghelyo na nandiyan ang paghahari ng Diyos, tayo'y magsisi. At ang mensahe ng ating Santo Papa na tayo'y huwag maging apathetic or indifferent at makialam, makibahagi, maging kapatid, maging ang karanasan na naramdaman natin sa pag-ibig ng Diyos ay maibahagi natin. Pagnilayan po natin ito sa kapanahunan ng Kwaresma. Amen? Palakpakan natin napakaganda.
Magsitayo po tayo. Masampalataya. Mga kapatid, sa mga panimulang hakbang natin sa ating pangkwaresmang paglalakbay, pagsikapan nating tugunan ang paanyaya ng Panginoon sa harap ng ating mga pagkukulang at kahinaan. Manalangin tayo. Ang ating tutugon po, Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, tingin mo kami. Para sa buong simbahang laging nangangailangan magbalik loob, nawa sundin niya ang Espiritu sa pagtanggi sa lahat ng pang-akit ng Satanas. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng ating mga pinunong spiritual, nawa magtagumpay ang kanilang mga pagsisikap na mailapit ang mga tao kay Jesus sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa lahat ng mga migranteng manggagawa sa buong mundo, nawa igalang sila at pagkalooban ng katarungan at muling makapili ang kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa lahat ng Pilipino nagtatrabaho sa ibang bansa, nawa pahalagahan nila ang kanilang karangalan at pananampalataya at manatili silang tapat sa kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa lahat ng namamatubay sa mga retreat at recollection, nawa sila'y maging tapat na tinig na nag-uulit ng mensahe ni Jesus para sa tunay na pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa ating lahat, nawa ang panahon ng Kwaresmang ito ay maging pagkakataon para sa ating tapat na pagtitika at mabungang pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa ating mga pansariling kahilingan, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Panginoon Jesus, biyayaan mo kami lagi
naming mapaglabanan ang mga tukso ng demonyo at mamuhay alinsunod sa Ebanghelyong iyong pinampangaral. Ikaw na bubuhay ng lahari magpakailanman. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbabae kayo ng mga Diyos. Maraming salamat sa pagdalaw. Magsitayo po tayo. Pray. Madalangin kayo mga kapatid upang ang ating panalangin, ating pag-aalay, ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon sa pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan sa Kristo kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan sa Kristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahon ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ng pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog na sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat ng sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubudi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bagay niyang pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inebot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin na yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Ginti naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kanyang pinasalamatan, inebot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po tayo. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganang subong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo, kanyang katuwang Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na puso na si San Jose. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng halulugod sa iyo, may pagdiwang na nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos sa Turo Heso Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambari
kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sundan niyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang pigil. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa kaayusan ng komunyon, sisimulan natin ang pagbibigay ng komunyon sa mga nakaupo sa unang kanan ng upuan at sunod-sunod na hanggang sa hulihan. Nakaupo o nakatayo man tayo ay may mga ushers na gagabay sa atin. Sa mga hindi nakasunod sa dress code, may mga shawls po na ipahiram at ibalik na lang natin sa ushers pagkatapos ng komunyon. Salamat po.
seated, let us pray the prayer for Pope Francis. We come together before the Lord in the spirit of thanksgiving in the apostolic visit of Pope Francis. Everywhere the Pope went, he asked us to pray for him. And each time he asked for prayers, we gave him our promise. Fulfilling our promise now, we gladly and humbly present our prayers for the Pope. Let our response be, bless and protect Pope Francis. Bless and protect Pope Francis. That the message of Pope Francis for mercy and compassion may find resonance in the hearts of all people, we pray. Bless and protect Pope Francis. That all who exercise leadership may learn to blend courage with tenderness according to the example of Jesus and reflected in the life of Pope Francis, we pray. Bless and protect Pope Francis. That the love of Jesus exemplified in the ministry of Pope Francis for the forgotten and the neglected, the ignored and the marginalized may be lived by all, we pray. Bless and protect Pope Francis. That Pope Francis may continue to enjoy the grace of pastoral wisdom, of health of mind and body, and of fortitude against all difficulties, we pray. Bless and protect Pope Francis. Let us pray, Lord, Good Shepherd, bless and protect Pope Francis, safeguard the Church from all harm, guide us in the path of truth and charity, forever and ever. Amen. Please stand. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalad ng pag-ibig. Matutuhan nawa namin damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain ng bibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sandali pa namin hinihiling ang inyong pansin. Bilang pagdiriwang ng 29 na anibersaryo ng EDSA People Power 1, inaanyayahan ng lahat sa mga sumusunod na gawain dito sa EDSA Shrine. Sa 24 ng Pebrero Martes, pangungunahan ni Reverendo Padre Milo Mangusad, Rektor ng EDSA Shrine, ang misa sa ganap na kalima at kalahati ng hapon. Susundan ito ng isang prosesyon at ng tradisyonal na barrio fiesta. Sa 25 ng Pebrero, Miyerkules, pangungunahan ng lubhang kagalang-galang Arsobispo Luis Antonio Tagle ng Maynila ang anniversary mass sa ganap na 12:15 ng tanghali. At mamaya po, ang lahat ay inaanyayahan sa isang pipe organ concert pagkatapos ng misa ng 7:30. Ating pong nangnamin ang ganda ng musika mula sa biyaya ng Panginoon. Marami pong salamat. Tanggapin na po natin ang huling pagbabasbas. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Thank you ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo sa pag-ibig kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo. Salamat sa Diyos. Talapakan natin ang